Paano nga ba talaga itinayo ang Tower of Babel? Isa ito sa pinaka-pinagtatalunang istruktura sa buong sinaunang kasaysayan. At higit sa lahat, hindi lang ito simpleng gusali. Ang Tower of Babel ay isang proyekto na sobrang laki ng ambisyon. Isang plano na kahit sa panahon natin ngayon ay mahirap pa ring ipaliwanag. Isipin mo ito, sila ay isang sibilisasyon noon, nakakabangon pa lang matapos ang malaking baha. Wala pang modern machines, wala pang advanced tools, walang cranes, walang steel at walang computer-based engineering. Pero sa kabila nito, nagpasya silang magtayo ng isang tore na ang hangarin ay umabot sa langit. Dito pa lang, marami ng tanong ang lumalabas. Paano sila nakaabot sa ganoong kataas kung wala silang advanced tools? Paano sila nakagawa at nakapaglipat ng millions of bricks na kung tutuusin, sa panahon natin ngayon mangangailangan ito ng buong factories? At anong klaseng kaalaman ang ginamit nila para manatiling matibay ang isang istruktura na ayon sa mga sinaunang kwento ay nangingibabaw sa buong kapatagan ng Shinar? Sa video na ito susuriin natin ang misteryong bumabalot sa Tower of Babel. Titingnan natin ang mga modern studies, babalikan din natin ang mga sinaunang sources at aalamin natin kung paano nagawang gawing posible ng tao ang pagtatayo ng isang napaka-imposibleng proyekto. At malalaman mo din dito kung ano ang kinahinatnan ng ginawa nila. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang kwento ng Tower of Babel ay hindi lang tungkol sa isang nabigong proyekto o sa pagkakahalo-halo ng wika. Isa ito sa mga sentrong kwento sa pananaw ng Old Testament tungkol sa tao at sa mundo. Matapos ang baha, binigyan ng pagkakataon ng mga anak ni Noah na magsimula muli. May malinaw na utos, magparami at punuin ang buong mundo. Pero sa halip na kumalat, pinili ng bagong sangkatauhan na manatili sa iisang lugar. Sa halip na sundin ng utos, nagdesisyon silang magtipon. Gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. At ang simbolo ng ambisyong iyon ay isang tore. Isang tore na aabot sa langit sa lugar na itinuturing nilang tirahan ng mga Diyos. At dito pumapasok ang mas mabigat na tanong. Paano nila ito itinayo? Paano nila naiangat ang isang tore na sa sobrang taas ay mismong ang Diyos na ang nakialam? Para mas maintindihan ito, balikan muna natin ang sinasabi ng Genesis chapter 11 verses 1 and 2. Ayon sa talatang ito, ang buong mundo noon ay iisa ang wika at pare-pareho ang mga salita. Habang sila ay naglalakbay mula sa silangan, nakarating sila sa isang malawak na kapatagan sa lupain ng Shinar at doon sila nanirahan. Ang Shinar, ayon sa halos lahat ng scholars, ay tumutukoy sa sinaunang rehiyon ng Babylon sa southern Mesopotamia. Ito ang lupain sa pagitan ng Tigris at Euphrates Rivers, isang malawak at matabang kapatagan na naging sentro ng ilan sa pinakaunang sibilisasyon sa buong mundo. Batay sa linguistic evidence, archaeological findings, at mga sinaunang teksto, nagkakaisa ang mga eksperto na ang Shinar ay ang rehiyong pinagmulan ng mga lungsod tulad ng Babel, Babylon, Erech, Uruk, Akkad at Kalne. Lahat ng mga lungsod na ito ay nasa iisang lugar. Ang mismong rehiyon na inilalarawan ng Biblia bilang unang malaking urban center ng mundo matapos ang baha. At dito nagsimula ang isa sa pinakamapanganib na ambisyon ng sangkatauhan. Ang terminong Land of Shinar ay matagal nang ginagamit noong sinaunang panahon. Hindi lang ito basta pangalan ng isang lugar. Sa mga lumang tala, ang Shinar ay tumutukoy mismo sa sentro ng Babylonian Empire. At sa ilang pagkakataon, saklaw nito ang buong rehiyon ng Sumer. Ito ang lugar kung saan isinilang ang occultism at astrology, mga paniniwalang unti-unting lumayo sa tunay na pagsamba. Dahil dito, itinuturing ang Babylon bilang ugat ng maraming apostate religions na kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ilalagay natin ito sa modern geography, ang Land of Shinar ay tumutugma sa bahagi ng southern Iraq sa kasalukuyan. Partikular ito sa mga lugar malapit sa mga guho ng Babylon, hindi kalayuan sa lungsod ng Hila. Ngunit may isa pang mahalagang detalye tungkol sa Shinar na hindi natin pwedeng balewalain. Ito ang lupain kung saan nagsimula ang kaharian ni Nimrod, ang unang makapangyarihang leader sa buong mundo. Sa Genesis chapter 10 verses 8 to 10, mababasa natin ang ganito. At si Cush ay nagkaanak kay Nimrod na naging unang makapangyarihan sa lupa. Siya ay isang makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. Kaya sinasabi, tulad ni Nimrod, isang makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang simula ng kanyang kaharian ay Babel, Erech, Akkad at Kalne sa lupain ng Shinar. Kapag sinuri natin ang talatang ito, malinaw si Nimrod ang nagtatag ng lungsod ng Babel.
ang mismong lugar kung saan itinayo ang Tower of Babel. Ito ang naging kabisera ng kanyang kaharian. Ibig sabihin, ang kanyang pamahalaan ang may kontrol sa lahat, mula sa pagpaplano, pagkuha ng resources, hanggang sa aktwal na pagtatayo ng tore. At dito mas lalong nagiging malinaw ang motibo sa likod ng proyektong ito. Ayon sa Jewish historian na si Flavius Josephus, si Nimrod ang kauna-unahang tao na naging ganap na tyrant, isang leader na gustong magkaroon ng absolute control sa kapwa niya tao. Ayon kay Josephus, hayagang nagrebelde si Nimrod laban sa Diyos. Tinuruan niya ang mga tao na huwag umasa sa kanilang creator, kundi magtiwala lamang sa sarili nilang lakas. Dagdag pa ni Josephus, may two main reasons kung bakit itinayo ni Nimrod ang Tower of Babel. Ang isang bagay. Una, para tahasang hamuni ng Diyos. Nais patunayan ni Nimrod na hindi na muling mawawasak ang sangkatauhan, kahit pa magkaroon ulit ng paghuhukom gaya ng baha. Sa isip niya kung sakaling dumating muli ang ganoong sakuna, ang tore ay magiging sobrang taas na hindi na ito maaabot ng tubig. Ikalawa, para manatiling buo ang sangkatauhan sa ilalim ng kanyang kontrol. Takot si Nimrod na kung susundin ng mga tao ang utos ng Diyos na kumalat at punuin ang buong mundo, mawawala ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Kaya sa halip na hikayatin ng pagsunod, hinimok niya ang pagkakaisa. Pero isang pagkakaisang nakabase sa rebellion. At sa ilalim ng pamumunong iyon, ang Tower of Babel ay hindi na lang naging gusali. Ito ay naging simbolo ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. At dito, eksaktong tumutugma ang kwento sa sinasabi ng Genesis chapter 11 verses 3 and 4. Sinasabi sa talatang ito na nag-usap-usap ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, "Halika, gumawa tayo ng bricks at sunugin natin ito ng husto." Ginamit nila ang brick bilang kapalit ng bato at bitumen bilang mortar. At sinabi pa nila, "Halika, magtayo tayo ng lungsod at isang tore na ang tuktok ay aabot sa langit. Gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili para hindi tayo magkalat sa buong mundo." Mga kapatid, kapag sinuri natin ang bahaging ito, malinaw na makikita ang puso ng mga tao sa kapatagan ng Shinar. Ang hangarin nila ay hindi lang basta magtayo. Ang tunay na layunin nila ay itaas ang kanilang sarili, abot langit gamit ang sarili nilang lakas. Gusto nilang marating ang langit hindi dahil sa pagsunod sa Diyos, kundi dahil sa sariling kakayahan. At sa parehong kwento, ipinapakita rin kung paano talaga itinayo ang tore. Una, binanggit na brick ang ginamit nila sa halip na bato. Sa unang tingin, parang simpleng detalye lang ito. Pero sa totoo lang, dito nagsisimulang lumabas ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa heograpiya at teknolohiya ng sinaunang Shinar, ang kapatagan ng Mesopotamia, kung saan umusbong ang mga lungsod tulad ng Babel, Erek at Akkad, ay halos walang natural na bato. Hindi ito tulad ng Canaan, Egypt o mga rehiyong mabundok sa Hilaga. Sa Lower Mesopotamia wala halos makukuhang quarry o malalaking rock formations na pwedeng gamitin para sa malalaking gusali. Pero may isang bagay na sagana sa lugar na yon. Ito ay ang alluvial clay, ang putik na iniiwan ng Tigris at Euphrates rivers tuwing bumabaha. Ang material na ito ay malambot, madaling hubugin at napakarami. Dahil dito, ang clay ang naging pundasyon ng halos lahat ng Mesopotamian architecture. Kaya ang mga tao sa Shinar ay hindi lang basta umasa sa brick. Sa halip gumawa sila ng isang highly developed na proseso para pagandahin at patibayin ito. Pinino nila ang teknolohiya ng brickmaking para makapagtayo ng napakalalaking istruktura. Sa isang lugar kung saan ang bato ay halos isang luxury na hindi available. Ganito nagsimula ang paggawa ng brick. Una, kinukuha nila ang basang clay mula sa lupa, halo sa pinong sediments na iniwan ng mga ilog. Hinahalo ito sa tubig at minamasa hanggang maging pantay at makinis ang timpla. Minsan dinadagdagan nila ito ng vegetable fibers para mas tumibay at hindi agad mabasag. Pagkatapos, ibinubuhos ang halo sa mga standardized wooden molds. Dahil pare-pareho ang hulmahan, nakakagawa sila ng thousands na magkakapareho ang laki. Isang napakahalagang bagay kapag nagtatayo ng malalaki at matitibay na gusali. Kapag nahulma na, iniiwan ang mga brick sa ilalim ng araw sa loob ng ilang araw hanggang matuyo. Ang ganitong klase ng brick ay sapat na para sa mga simpleng bahay o panloob na pader. Pero hindi ito sapat para sa matataas na gusali o istrukturang kailangang magdala ng bigat ng maraming patong. Kaya para sa mga malalaking proyekto tulad ng mga templo, pader, palasyo at mga step towers, kailangan nila ng mas matibay na klase ng brick.
Dito pumapasok ang paggamit ng kilns. Ang mga brick ay sinusunog sa mga saradong hurno, kung saan ang temperatura ay maaaring umabot mula 600 hanggang 900 degrees Celsius. Ang mga Mesopotamian ovens ay karaniwang bilog o parisukat. Pinapainit ito gamit ang firewood, pinatuyong reeds at charcoal. Sa loob ng hurno, ang sobrang init ay nagbabago sa clay sa mismong chemical level. Inaalis ang moisture sa loob at ginagawang sobrang tigas ang brick. Sa ganitong paraan, ang dating malambot na putik ay nagiging solid at matibay na material. Kayang magdala ng napakalaking bigat at suportahan ang taas ng isang tore na inaasahang aabot sa langit. Ang naging resulta ng prosesong ito ay isang fire-baked brick na sobrang tibay. Hindi ito madaling masira ng ulan, hangin, o pagdaan ng mahabang panahon. Hindi rin ito agad kinakain ng erosyon. Dahil dito, naging ideal ang ganitong klase ng brick para sa malalaking construction projects. Sa tulong ng teknik na ito, nagawa ng mga sinaunang tao sa Shinar na magtayo ng mga gusali na mas matataas kaysa sa anumang istruktura na kilala ng mundo noong panahong iyon. At dito pumapasok ang mahalagang patunay mula sa modern archaeology. Isang malinaw na halimbawa nito ang Ziggurat of Ur na iniuugnay kay King Ur-Nammu. Ang gusaling ito ay halos buong gawa sa clay bricks. Marami sa mga brick na ito ay dumaan sa kilns at maingat na inilagay sa mga platform na may iba't ibang level, patong-patong pataas. Ganon din ang makikita sa mga guho ng Babylon, lalo na sa lugar na inuugnay sa tinatawag na Great Ziggurat na ayon sa ilang scholar ay konektado sa tradisyon ng Tower of Babel. Sa lugar na ito natagpuan ang napakaraming baked bricks. Ang ilan sa mga ito ay may mga royal seals pa, mga marka na nagpapakita kung saang dynasty ginawa ang mga ito. Ang dami at pagkakapare-pareho ng mga brick na ito ay malinaw na ebidensya ng isang industrial level process. Ibig sabihin hindi lang ito pa isa-isang paggawa. Libu-libong magkakaparehong bricks ang sabay-sabay na ginagawa para sa malalaking construction projects. At hindi lang ito sa Babylon makikita. Sa iba pang mga lungsod sa rehiyon, may natatagpo ang mga labi ng sinaunang ovens, clay deposits, workshops at baked bricks na may iba't ibang inscriptions. Lahat ng ito ay patunay na sistematiko at organisado ang kanilang paggawa. Ipinapakita ng lahat ng ebidensyang ito na ang pagpili sa fire-baked brick ay hindi aksidente at lalong hindi biglaan. Ito ang tanging praktikal na opsyon sa isang rehiyon na halos walang bato. At sa parehong panahon ito rin ang naging pinaka-effective na paraan para makapagtayo ng matataas na istruktura. Mas magaan ang brick kumpara sa bato. Pare-pareho ang sukat at kapag na-fire na sobrang tigas at tibay nito. Dahil dito naging posible ang pagtatayo ng malalaking platforms at step towers na kayang umabot sa taas na hindi kayang tapatan ng ibang sibilisasyon noon. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang Mesopotamian architecture. Ang kanilang mga templo, pader at palasyo ay hindi kahawig ng mga gusali sa Egypt o Canaan. May sarili silang estilo, isang estilo na binuo mula sa millions of carefully baked bricks, inayos ng may eksaktong sukat at tamang pagkakalagay. Kaya kapag sinasabi ng Biblia na ang mga taong iyon ay gumamit ng fire-baked brick sa halip na bato, hindi ito simbolikong pahayag lamang. Ito ay eksaktong paglalarawan ng isang realidad na kinukumpirma ng archaeology ngayon. Isang sibilisasyon na bihasa sa teknolohiya ng baked brick at dahil dito nagawa nilang magtayo ng mga monumental na lungsod sa isang lugar kung saan ang bato ay halos hindi umiiral. Ikalawang mahalagang detalye ang binanggit sa kwento, asphalt sa halip na mortar. Sa unang dinig parang maliit na bagay lang ito, pero sa totoo lang dito makikita ang isa sa pinakaimportanteng aspeto ng Mesopotamian engineering. Ang asphalt, na kilala rin bilang bitumen, ay isang madilim, malapot at malagkit na material na natural na lumalabas mula sa lupa sa mga lugar na mayaman sa hydrocarbons. Ang lupain ng Shinar na tumutugma sa present-day Iraq ay nasa ibabaw ng isa sa pinakamalalaking oil basins sa buong mundo. At ang modernong katotohanan ito ay direktang tugma sa inilalarawan ng sinaunang teksto. Kung ngayon ay kilala ang Iraq bilang oil-producing country, noong sinaunang panahon ay mayroon na ring natural na bitumen na kusang umaahon sa ibabaw ng lupa. Ang asphalt na ginagamit ng mga tagapagtayo noon ay parang semi-solid petroleum. Makikita ito sa anyo ng mga pool o kaya'y lumalabas sa mga bitak ng lupa. Kinokolekta ito ng mga Mesopotamian sa mga lalagyan, pinapainit para maging mas malabnaw at saka ginagamit bilang isang sobrang tibay na pandikit.
Kapag ginamit na, ang asphalt ay tumitigas muli at nagiging proteksyon ng buong istruktura laban sa moisture sa lupa, isang napakahalagang bagay sa Mesopotamia, kung saan madalas ang baha at mataas ang humidity na kayang sumira ng mga gusali sa maikling panahon. Ang proseso nila ay teknikal pero simple at epektibo. Kapag nakolekta na ang asphalt, pinapainit ito sa bukas na apoy hanggang sa maging mas likido. Kapag kaya na itong ipahid, inilalagay ito sa pagitan ng mga brick na parang adhesive. At kapag lumamig na muli, bumabalik ito sa matigas at malagkit na anyo na nagbibigay ng napakalakas na kapit sa pagitan ng mga brick. Ang ganitong proseso ay perpekto para sa matataas at multilevel na gusali. Ang bitumen ay hindi lang basta pandikit, nagbibigay ito ng structural cohesion at sabay na pinoprotektahan ang mga brick laban sa direktang tubig. Ginagamit din ito para i-waterproof ang mga foundation, isil ang mga dugtungan, balutan ng panlabas na bahagi ng gusali at patibayin ang mga pader na lantad sa ulan at hangin. Kinukumpirma ng archaeology ang ganitong paggamit sa maraming lungsod ng Mesopotamia tulad ng Kish, Lagash, Larsa, Sipar at Babylon, kung saan natagpuan ang mga pader, kanal at platform na gawa sa bricks na pinagdikit gamit ang malinaw na patong ng tumigas na bitumen. Sa Babylon lalo na, makikita na ang bitumen ay hindi lang dagdag na material. Isa ito sa mga core elements ng kanilang engineering. Ang presensya nito sa mga architectural remains ay malinaw na patunay na marunong ang mga Mesopotamian builders kung paano kontrolin, iproseso at gamitin ang material na ito. Hindi lang pa isa-isa, kundi sa malalaking dami at may eksaktong pagkaka-apply. Kung gagamit tayo ng modern comparison, ang sinaunang bitumen ay gumana katulad ng high addition waterproof cement sa panahon natin ngayon. Hindi lang nito pinagdikit ang mga brick, sinelyuhan nito ang buong istruktura. Ang pinagmulan ng asphalt na mula mismo sa petroleum ay nagpapakita na ito ang isa sa pinakaunang naitalang paggamit ng petroleum-based materials sa buong kasaysayan ng human construction. At dahil sagana ang ganitong material sa rehiyon ng Shinar, naging mahalagang sangkap ito sa pagtatayo ng mga monumental na lungsod, lalo na sa isang lugar kung saan halos walang bato, tradisyonal na mortar o iba pang karaniwang construction materials. Kaya nang banggitin ng teksto na asphalt ang ginamit sa halip na mortar, hindi ito maliit na detalye. Isa itong eksaktong paglalarawan ng Mesopotamian construction method ng mismong sistemang nagbigay daan para maitayo ang Tower of Babel. Madali nating maisip ang eksena. Ang mga tao sa Shinar ay naglalagay ng pinainit na natural asphalt sa pagitan ng mga fire-baked bricks. Ginagamit nila ito bilang waterproof adhesive, isang pandikit na kapag tumigas ay nagbibigay ng tibay, kapit at lakas sa malalaking pader. Ang sistemang ito ay bahagi ng regular na proseso ng brickmaking. Hinuhulma ang clay na hinaluan ng vegetable fibers, pinatutuyo sa ilalim ng araw, at pagkatapos ay sinusunog sa mga hurno hanggang maging pantay ang sukat at sapat ang tigas para pasanin ang bigat ng konstruksyon ng tore. Dahil dito nagkakaisa ang mga experts sa isang konklusyon. Ang Tower of Babel ay malamang isang ziggurat, isang stepped structure na binubuo ng magkakapatong na platforms. Solid ang loob nito at may mga panlabas na ramps o hagdanan na ginagamit para makaakyat patungo sa santuwaryong nasa pinakataas. May isang malinaw at modernong halimbawa na tumutulong sa atin para maunawaan kung ano ang itsura ng tore na ito. Ito ang Ziggurat of Ur na matatagpuan sa southern Iraq at itinuturing na isa sa pinaka-well-preserved na istruktura ng sinaunang mundo. Bagamat ang mas mababang bahagi na lang nito ang natitira ngayon, malinaw pa ring makikita ang step-by-step na disenyo. Ang mga pader na gawa sa fire-baked brick, ang ayos ng mga ramps sa harapan at ang paggamit ng parehong uri ng materials na inilalarawan sa salaysay ng Biblia. Ang ziggurat na ito na inialay sa moon god na si Nana ay nagbibigay sa atin ng malinaw na visual reference kung ano ang posibleng itsura ng Tower of Babel. Isang napakalaking rectangular base, paakyat na mga terrace na paliit ng paliit habang tumataas, at sa dulo, isang santuwaryo o platform sa pinakatuktok. Ayon sa mga archaeological studies, ang pagtatayo ng ganitong klaseng istruktura ay nangangailangan ng thousands of workers. Kailangan ng mga specialized kilns na tuloy-tuloy ang operasyon para sa paggawa ng bricks. Kailangan ng mga lalagyan ng pinainit na asphalt para idikit at selyuhan ang bawat bahagi. At kailangan din ng mga temporary ramps sa gilid ng gusali para maakyat ang mga materyales habang patuloy na tumataas ang konstruksyon. Binanggit din ni Flavius Josephus na ang Tower of Babel ay umabot sa isang extraordinary height.
At ang pahayag na ito ay tugma sa impormasyon mula sa mga sinaunang Babylonian tablets tulad ng Esagila na naglalarawan ng mga ziggurat na maaring umabot sa halos 90 meters ang taas. Ang sukat na ito ay swak na swak sa monumental model ng ziggurat ng Babylon, ang Etemenanki, na itinuturing ng maraming iskolar bilang posibleng historical reference ng tore na binanggit sa kasulatan. Kaya kapag tinitingnan natin ngayon ang Ziggurat of Ur, ang step design nito, ang solid core na gawa sa bricks na pinagdikit ng bituminous materials, ang fire-baked exterior walls, at ang sistema ng ramps, nakakakuha tayo ng malinaw at konkretong larawan kung ano ang posibleng itsura ng istrukturang itinayo ng mga sinaunang tao sa kapatagan ng Shinar. Isipin natin ngayon ang kabuuang larawan. Isang napakalaking gusali, itinayo gamit ang millions of fire-baked bricks, pinagtibay ng asphalt at sinunod ang Mesopotamian architectural tradition. Isang estilo na talagang idinisenyo para magtayo ng mataas na templo na parehong kahanga-hanga sa mata at nakakatakot sa laki at teknikal na husay. Ang larawang ito ay mas lalo pang lumilinaw kapag isinama natin ang mga sinaunang Jewish traditions. Ayon sa ilang midrashim, ang pagtatayo ng tore ay tumagal ng maraming taon. Isa itong tuloy-tuloy at walang pahingang proseso. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho ng salitan, araw at gabi para siguraduhing hindi hihinto ang konstruksyon kahit kailan. Ayon sa mga salaysay na ito, may mga buong caravans na walang sawang nagdadala ng fire-baked bricks, mga beam, tools at mga lalagyan ng pinainit na asphalt. Habang nangyayari ito, mahahabang hanay ng mga manggagawa ang paakyat at pababa sa mga side ramps, pasan ng mga materyales papunta sa mas matataas na bahagi ng gusali. Unti-unting tumataas ang tore patong sa patong, level sa level. Sinasabi rin ng tradisyon na sobrang laki ng proyektong ito na kung may manggagawang madulas o mahulog mula sa taas, halos hindi na ito pinapansin. Pero kung may isang brick na mabitawan at mabasag sa lupa, iyon ang tunay na ikinagdadalamhati ng lahat. Bakit? Dahil ang paggawa, pagsunog at pag-akyat ng kahit one single brick sa ganoong kataas ay nangangailangan ng napakalaking effort. Kapag ito ay nasira, itinuturing itong malaking kawalan sa buong proyekto. Bagamat ang mga kwentong ito ay bahagi ng tradisyon, tinutulungan nila tayong maisip ang tunay na laki ng operasyon. Libo-libong tao ang sabay-sabay na gumagawa, may humuhulma ng clay, may nagbabantay ng kilns, may nagpapainit ng asphalt, may nagbubuhat ng mabibigat na karga, at may nagtataas ng mga platform na lalo pang umaabot sa langit. At kapag ikinumpara natin ang larawang ito sa historical data tungkol sa malalaking Mesopotamian ziggurats, gaya ng ziggurat sa Babylon, mas nagiging kapani-paniwala ang lahat. Ayon sa Babylonian inscriptions, ang muling pagtatayo ng ziggurat sa Babylon ay tumagal ng humigit kumulang 88 years. Kung ganoon, hindi malabong isipin na ang isang istrukturang katulad ng Tower of Babel na itinayo sa mas sinaunang panahon ay kinailangan din ng several decades ng tuloy-tuloy na trabaho bago ito tuluyang umangat sa ibabaw ng kapatagan ng Shinar. At dito mahalagang balikan ng isang bagay. Ang mga taong iyon ay may iisang wika. Isa silang ganap na nagkakaisang bayan. At malinaw ang kanilang layunin, ang marating ang langit sa pamamagitan ng sarili nilang konstruksyon. Sa Genesis chapter 11 verses 5 and 6, ganito ang sinabi, "At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang tore na itinayo ng mga anak ng tao. At sinabi ng Panginoon, narito ang bayan ay iisa at iisa ang kanilang wika. At ito pa lamang ang simula ng kanilang gagawin. At ngayon wala nang magiging imposible sa kanila sa anumang balakin nilang gawin." Mula sa pahayag na ito sa Biblia, lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang anyo ng iisang wikang iyon na ginagamit ng mga tao sa Shinar? At ano ang mga elementong nagbigay daan para manatili silang nagkakaisa sa isang proyektong sobrang laki at sobrang hirap? Bagamat hindi tinutukoy ng kasulatan kung ano mismo ang wikang iyon, may ilang iskolar na nagsasabi na bago ang pagkalat ng mga tao, maaring may isang primitive at unified form of communication, isang iisang sistema ng wika na nauna bago pa nahati ang mga Semitic languages. At ang iisang wikang iyon kasama ng iisang layunin ang siyang naging pundasyon ng isa sa pinakamapangahas na proyekto sa buong kasaysayan ng tao. Batay sa archaeological context ng Fertile Crescent, may ilang linguist na nagsasabing ang pinakaunang wikang iyon ay maaaring may mga katangiang kalaunan ay naging bahagi ng mga wika tulad ng Akkadian o ng mga unang anyo ng Afro-Asiatic languages. Mayroon ding ibang specialist na gumagamit ng Sumerian bilang indirect reference.
Hindi dahil ito ang tiyak na wikang sinasalita sa Babel, kundi dahil ito ang pinakamatandang documented written language sa Mesopotamia. Dahil dito, mas nauunawaan natin kung paano nakaayos ang mga sistema ng komunikasyon sa mga unang lungsod ng mundo. Ang Sumerian, sa dami ng termino nito para sa architecture, sukat, materyales at pamamahala, ay nagpapakita ng klase ng wikang kayang magpatakbo ng isang napakalaking proyekto tulad ng isang ziggurat. Isa itong wika na may sapat na detalye at presisyon para makapag-coordinate ng libu-libong tao sa iisang layunin. Anuman ang eksaktong anyo ng orihinal na wika, malinaw ang binibigyang diin ng teksto. Lahat ng tao sa Shinar ay nagkakaintindihan ng walang hadlang, walang kalituhan sa utos, walang sablay sa komunikasyon, at bawat yugto ng trabaho ay naisasagawa ng eksakto at sabay-sabay. Dahil sa iisang wika, naging posible ang maayos na pag-schedule ng work shifts, ang pagbabantay sa mga brick-baking kilns, ang pagdidirekta sa mga transport caravans, ang pagbibigay ng sabay-sabay na gawain, at ang maingat na pagpaplano sa pagtaas ng bawat bagong platform ng tore. Sa tulong ng iisang sistema ng komunikasyon, nanatiling buo ang komunidad. Kumilos sila na parang isang katawan, libu-libong kamay, iisang direksyon, iisang layunin. Itinataas ang tore ng tuloy-tuloy, level kada level ng walang pahinga. At ito mismo ang binibigyang din ng teksto sa Biblia nang ipakita nitong bumaba ang Diyos upang pagmasdan ang lungsod at ang tore na itinatayo ng tao. Ayon sa kwento, nang makita ng Diyos ang pagiging epektibo, determinasyon at ganap na pagkakaisa ng bayan, sinabi niya na sa iisang wika, walang makakapigil sa kanila sa anumang planong kanilang balakin. Kahit pa ang magtayo ng isang estrukturang ang layunin ay umabot sa kaitaasan. At dito naganap ang mahalagang sandali. Hindi winasak ng Diyos ang tore. Sa halip, pinakialaman niya ang pinakamahalagang elemento na nagbibigay sa kanila ng lakas bilang isang kolektibong puwersa, ang kanilang wika. Basahin natin ang Genesis chapter 11 verses 7 to 9. Halika, bumaba tayo at guluhin natin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang salita ng isa't isa. Kaya sila'y ikinalat ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Kaya tinawag ang pangalan nito na Babel sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay ikinalat niya sila sa buong daigdig. Sa mga salitang ito nagsimula ang decisive moment ng kwento. Ang proyekto ng tore ay nahinto, hindi dahil sa kakulangan ng materyales, hindi dahil sa pagod ng tao at lalong hindi dahil sa kakulangan ng teknikal na kakayahan. Ito ay tumigil dahil naputol ang komunikasyon, ang mismong pundasyon ng kanilang pagkakaisa. Bago ang pangyayaring iyon, ang mga tao sa Shinar ay gumagana bilang isang ganap na integrated na komunidad. Maayos ang daloy ng utos. Ang mga foreman ay nagbibigay ng eksaktong instructions. Ang mga nagbabantay ng kilns ay tumatanggap ng malinaw na technical details. Alam ng mga caravan kung kailan aalis at kung ano ang dadalhin. At ang mga manggagawa sa bawat level ay eksaktong nauunawaan kung aling patong ang susunod na itataas. Ang buong sistema ay nakasandal sa iisang wika na nag-synchronize ng bawat galaw. Pero nang guluhin ng Diyos ang kanilang wika, biglang tumigil ang perpektong mekanismong iyon. Hindi na naintindihan ng builder ang supervisor. Hindi na maunawaan ng isang grupo ang loading orders. Ang mga umaakyat sa ramps ay hindi na alam kung saan ilalagay ang mga brick. At ang mga may dala ng pinainit na asphalt ay hindi na makasabay sa takbo ng mga nasa itaas ng istruktura. Sa isang iglap, ang tore na itinataas ng buong sangkatauhan ay napatigil, hindi dahil sa bato, brick o asphalt, kundi dahil sa pagkawala ng iisang wika. Ang dating perpektong nagkakaisang gawain ay biglang nauwi sa kaguluhan. Dahil sa pagkawala ng malinaw na komunikasyon, naging imposible nang ipagpatuloy ang konstruksyon. Ang isang proyektong kasing laki ng tore ay lubos na umaasa sa eksakto at iisang utos. At nang mawala iyon, tumigil ang lahat. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga tao. Likas nilang hinanap ang mga taong naiintindihan nila at mula rito nabuo ang maliliit na grupo batay sa wika. Ang mga grupong ito na hindi na kayang magtrabaho o mamuhay ng magkasama tulad ng dati ay nagsimulang kumalat. Ayon sa teksto, sila ay ikinalat sa buong mundo. Ibig sabihin iniwan ng buong mga komunidad ang kapatagan ng Shinar at naglakbay sa iba't ibang direksyon upang maghanap ng bagong tirahan. Dito nagsimula ang pag-usbong ng iba't ibang wika at kultura sa sinaunang mundo. Kapalit ng dating ganap na pagkakaisa, ang pangalang Babel ay nanatiling alaala ng pangyayaring ito.
Sa Akkadian, ang Babylon ay nangangahulugang Gate of God. Ngunit sa salaysay ng mga Hebreo, iniuugnay ito sa salitang Bal na ang ibig sabihin ay guluhin. Bilang paalala na dito nagwakas ang iisang wika ng sangkatauhan. Mula sa sandaling iyon, hindi na ipinagpatuloy ang lungsod at ang tore. Ayon sa ilang sinaunang tala, ang istruktura ay nanatiling hindi natapos sa loob ng mahabang panahon. May mga hari na nagtangkang ibalik o tapusin ito, ngunit walang nagtagumpay. Sa kalaunan, ito ay nauwi sa mga guho. Gumuho ang mga pader, nasira ang mga pundasyon, at bumagsak ang mga terrace. Maging ang mga makapangyarihang imperyo na dumating pagkatapos ay nabigong ibalik ito sa dating anyo. At sa huli, ang tore ay tuluyang nanatiling alaala lamang ng isang ambisyong hindi natupad. Mga minamahal na kapatid, ang kwento ng Tower of Babel ay isang paalala. Anumang itinatayo ng tao laban sa Diyos, kahit gaano pa ito kalaki, kataas o kahanga-hanga, ay hindi magtatagumpay magpakailanman. At dito nagtatapos ang ating video.